Good morning. Good morning. Ayan, so I am Sales Master Michelle Nueva from Laguna Imperial Center. Ayan, so nasa part 2 na po tayo ng ating product. So kanina, pagpapaganda. Nagustuhan po ba ninyo yung ating product, Absolute Cell Active? Yan. So, I hope na mas marami po maka-appreciate, no? Hindi lang outside, no, yung atin pong pagagandahin, but also yung atin pong internal. So, let me introduce to you some of other Atomy products pa na meron tayo. Okay? So, ano po ba yung digestive system? Okay, so ito po ay vital daw for breaking down food into usable nutrients para maging glucose, amino acids, fatty acids na gagamitin, no, ng ating katawan. And it will be absorbed, no, sa pamamagitan po ng mga bloodstream para magkaroon tayo ng energy ulit, and kasama dito yung growth and cellular repair. And then it will eliminate waste. Kasi syempre, kapag meron tayong ipinasok, dapat ilalabas natin sa katawan natin yan. Kaya po, dapat regular po yung atin pong bowel movement. So kaya nga po tinatawag natin yung atin pong restroom, no? Meron tayong restroom na tinatawag. Kaya kailangan kapag nandun ka, nandun yung rest. Kailangan hindi mo mararamdaman na para kang in pain, nandun yung agony mo kapag kapapasok ka doon. So kaya siya tinawag na restroom. So kapag hindi niyo nararamdaman yung rest o hindi kayo satisfied after yung ating pong bowel movement, merong problema, ibig sabihin meron kayong dapat na i-address sa katawan ninyo. And then, impacts mental health and mental well-being via brain-gut connection. So dito po, nung binabasa ko siya, nung inaaral ko siya, imagine natin na yung ating pong tiyan pala, no, karugtong sa brain natin. Kaya po mahalaga na ang bawat isa sa atin would have healthy gut para yung atin pong brain would function well. Okay, so these are the key functions and importance of the digestive system. So, nutrient absorption. So, mahalaga po na lahat ng kinakain natin, yung nutrients po, hindi po siya nasasayang. Kailangan na-absorb po ng katawan natin, and malaking tulong po o malaki po yung ginagawa ng digestive system natin para po doon. And then, energy and growth. So dito po makikita natin na kino-convert yan. Lahat ng kinakain natin, kino-convert po into energy. Para yung atin po mga cells ay mag-function ng maayos at bawat organs po ng katawan natin is magkaroon po ng magandang pagtatrabaho. And then waste elimination. Ito po yung na-mention natin kanina na part of the function po ng ating digestive system is pinaprocess niya yung ating mga kinakain hanggang lumabas ulit siya sa ating katawan. And then immune system supports. So dito po mahalaga siya kasi yung digestive system natin, mahalaga na yung atin pong mga kinakain, no, ay na maayos po na nasi-circulate sa katawan natin, and at the same time, very crucial siya para doon sa ating immunity. So kung tayo po ay sakitin, one of the factors po na nakaka-affect is yung gut din natin. And then overall health. So proper digestion prevents malnutrition. So malnutrition kasama po dito yung mga hindi po enough, no, yung nutrients na nilalagay natin sa katawan natin. Especially nowadays, na ang dami na pong mga instant. Ang dami pong mga fast food na yun yung nagiging option kasi nga po busy yung schedule ng karamihan. And indigestion. So dito po yung mga hindi natutunawan and other chronic diseases. So this is the digestive health that we have. So meron po dito, no, mababasa po natin dito, kasama po yung bad breath, uncomfortable bloating, painful cramps, too much gas, frustrating constipation, nasty digestive distress, irritated bowels, surprise diarrhea, stubborn stools.
So dito po, for example, no, may lakad tayo. And then we have to go out. Pero biglang nagkaroon ng surprise diarrhea. So dito po pinag-uusapan natin na product, mahalaga po no na yung participation niya. And napakalaking tulong po, especially sa atin na mga on the go po. Yan. So is your gut killing you? 90% of your body is made up of bacteria. Kaya po sinasabi natin na yung katawan ng tao, 90% pala bacteria. And then there are trillions of living inside of us na saan po matatagpuan? Nasa gut, no? Nasa tiyan natin. The ecosystem is made of both good and bad bacteria. So sa tiyan po natin or sa gut natin, meron pong mga bacteria yan. Natural lang na may bacteria. So dalawa po yan. Meron pong grupo ng mga good at meron ding grupo ng mga bad. So on a day-to-day basis, meron silang battle. Lagi silang nag-uunahan, lagi silang naglalaban para doon sa mga resources. And then, nagkakaroon ng problema kapag yung bad bacteria natin ay na-outnumber na. So, ibig sabihin, mas marami na si bad kesa sa good. Ano po yung mga reasons no, kung bakit dumadami si bad bacteria compare kay good? Mamaya po pag-uusapan natin siya. Okay, so 5 signs for gut health is in danger. So, tingnan niyo po itong 5 na sasabihin natin ngayon. Kung yung gut health po ba ninyo ay nasa danger, no? Una, digestive issues. So, kung nararamdaman nyo lagi yung parang hindi natutunawan, parang laging may kabag, tapos na kikita ninyo, it's either madalas kayo magkaroon ng diarrhea o di naman kaya meron kayong constipation. So, yung lagi kayong hirap no, sa paglabas ng bowel movement po ninyo. And then, weakened immunity. So, ito yung na-mention natin kanina na lagi kang sipunin, lagi may allergies. So, one of the factors pala no, na possible din na yung gut mo ay may problema. And then, mental illness. So, kasama po dito yung depression, brain fog, yung pagkamalilimutin, tapos lagi kang irritable. Yung mga senior moments natin na minsan, hinahanap natin yung salamin, yung pala, naka-headband lang. O di naman kaya, yung susi, hanap tayo ng hanap, yung pala nailagay na natin sa bulsa natin. Okay? And then, ang worst, no, hawak-hawak daw. Yun ang malala, hawak-hawak mo pero hinahanap mo, no? And then, medication use. So kapag po tayo po ay nagkakasakit, no? Pero praise God kasi nga sa family namin since we started taking yung Himo-Him, lumakas talaga yung immune system. Hindi na kami 4 years and counting, no antibiotic na po sa bahay. No? So yung antibiotics natin, ayan, so blessing po talaga yon. Kasi kapag po nag-antibiotic tayo, humihina yung immune system natin. No? So yung antibiotic natin, hindi lang po yung mga good cells or yung mga magaganda sa katawan, ay yung mga bad po, yung nilalabanan sa katawan natin, even yung good, no, nilalabanan niya rin. So, yung antibiotics, maganda po na after ninyo mag-antibiotic, meron din kayong iti-take na probiotics, no? And then anti-inflammatories or yung mga gumagamit po ng mga pills, mga birth control. So, mahalaga po no, na yung gut natin ay alagaan natin. And then, skin problems. Meron po mga instances na kahit na anong skincare ang gamitin mo, hindi tumatalab. Kasi ang problema nasa gut na. So, ibig sabihin, sobrang dumi na ng gut, nandun na yung mga bad bacteria, kaya po may mga acne, mga blemishes, dryness, psoriasis, eczema, and rosacea. So ito po, yung psoriasis, sobrang painful po nito, no? But ito, tingnan din natin yung ating gut health. Kasi baka we are treating yung iba-iba yung ating iniisip na cause, yung pala, ang solusyon lang ay nasa tiyan natin. Okay, so learn how probiotics can improve yung ating pong katawan. So ano po ba yung probiotics? These are live bacteria na nasa bituka po ng tao.
na kapag proper amount yung ating tinake, ay magkakaroon tayo ng positive health effects. So, ito pong probiotics no, ng Atomy ay acknowledged po ng Korea Food and Drug Administration or KFDA. So, ang function niya is pataasin no, yung number ng mga helpful lactobacilli. Ibig sabihin po, kapag sinabi mong helpful, these are good bacteria. And then, restraining harmful bacteria. So, yung mga bad bacteria naman, ang role po ni probiotics is i-restrain siya. So, hindi siya masyadong makakagalaw sa katawan natin. And, ito yung maganda, smooth bowel activity. So, kapag pumasok ka sa restroom, rest talaga. Okay? So, why is lactobacillus important? Symbiosis. So, ang symbiosis po, ito po yung interaction ng mga organisms. No? So, various lactobacilli and harmful bacteria, magkasama po yan. No? As explained kanina, magkasama sila sa tiyan natin at sa mga bituka natin. And sa mga baby or sa mga bata po natin, yung mga anak natin, apo, more than 90% ng bacteria in the excreta are bifidobacteria. So, good bacteria po. No? Kaya nga po ito pong ating pong probiotics, kapag ka baby, and even po dun sa mga bata pa, na wala namang health condition, they are considered as healthy. Lalo na po yung mga nagbe-breastfeed, no? Hindi po natin sila kailangang pa inumin ng probiotics. Pero meron kaming instance before na ang nangyari, galing sa, yun na overdue, di ba na nakang nanay, hindi niya alam na, kumbaga hindi pa humilab. And then after that, nalaman na overdue na yung baby. So nakakain po ng poop yung baby. So ito po ay isa sa mga in-encourage namin yung parent na painumin. Kasi po marami, kapag ka nakakain na sa loob ng tiyan ng nanay yung baby, ng poop, syempre meron po yung medication. So apart dun sa nireseta ng doktor, we advise the mother na ito po yung ipatake. Kasi para po malabanan yung mga bad bacteria na pumasok sa loob ng tiyan ng baby. And then harmful intestinal bacteria increase with age. So ito po, habang tumatanda tayo, nagkakaedad tayo, dumadami po yung mga harmful bacteria. Bakit po? Kasi nandyan ang mga street foods. Meron ba dito hindi kumakain ng street foods? Wala, no? So, yung mga isaw, mga ayan. At ano lang nga sila, nakarelate nga sila. Kasi masarap naman talaga. No? Pero, ang harmful bacteria po ay dumarami no, sa katawan natin. And it is important to increase helpful bacteria and restrain harmful ones. Okay? So, how to improve yung gut health natin? Una po, eat more prebiotic foods. So, ang mga prebiotic foods po natin, nandiyan po yung sample. Ito po yung mga kinakain ng probiotics. So, dapat po si prebiotic muna bago si probiotics, no? And then number 2, consume more probiotics. So, apart from the ating pong probiotics, meron din po tayong nakukuhang probiotics sa mga kimchi, sa yogurt, and others. Make time for quality sleep. So, sinasabi po quality, dapat hindi disturbed, no? And then reduce stress. So, dito po, managing of stress is very important. And then eat foods rich in polyphenols. Ito po yung mga example, mga blueberries, red wine, dark chocolates, green tea, and others. Okay? So, bakit natin kailangan piliin ang ating probiotics plus? Kasi 12 yung kanyang lactobacilli. Okay? So, these are the lactobacilli po na meron tayo sa ating probiotics. Pwede nyo pong isa-isahin yan. This is also available in our app. So, nandyan po siya, pati po yung mga function ng bawat isa. So, I would like to highlight here is that meron po siyang 12 newly developed lactobacilli
made to suit all gender, so whether female or male, and age. So, regardless of age din, no? Kasi ginawa siya para sa atin pong that is suitable, no, for any age daw. So, one packet includes 3 billion of lactobacilli. So, these are the sub-ingredients. Yung atin po meron po yung apples, bananas, and strawberries. Kaya po kapag natikman nyo yung ating pong probiotics, malinamnam siya. Sino po yung nakatikim na ng probiotics? Ayan, so almost all. So, yung mga hindi pa, I encourage everyone, no, to also add to cart and check out. No, wag lang add to cart kasi kailangan daw i-check out natin. Okay, so sino or para kanino yung atin pong probiotics? So people maintaining intestinal health, yung pong may mga bad breath, kasi po minsan nasa tiyan na pala natin yung problem, kaya po ganun yung effect sa atin na kahit na anong gamit natin ng propolis ay hindi po nag-effect, no? Kasi nasa gut na pala natin. Children and youth na kailangan po ng stronger immune system, digesting dairy products, yung mga mahirap po matunawan kapag kumakain sila ng mga dairy products. Yung mga mahirap magkaroon ng mag-release na kanilang bowel movement po. And yung iba pa na mayroon pong irregular na mga eating habits. For example po, ang mga late dinner, o di naman kaya yung madalas po na nag-skip ng mga meals. Ayan, so mahalaga po yan. And others pa. So ito po, I would like to highlight yung price comparison kasi madalas itong naririnig ko when I presented the probiotics po ng Atomy. Si Brand Y, actually, most of the Filipinos, ito yung alam. Kasi may advertisement to eh. So tayo po mga Atomians, tayo yung magpapakilala sa kanila kung sino si Atomy Probiotics. Kasi when you say probiotics sa mga Pilipino, iba yung kanilang alam, no? Because of the advertisement. So yung Brand Y po, makikita natin that the sugar content sa 80 milliliters na bottle, 10 grams na. So sobrang taas, no? Mataas po. Inayos mo ngayong yung sa gut health mo. Pagdating naman sa sugar problem mo, magkakaroon ka naman, no? And then, ang strain niya lang, 1. Compare sa atin na 12. Though, ang count niya ay nasa 6.5, compare sa atin na 3 billion. Pero ito po ang iisipin natin. Like, for example, sa isang community. Imagine a community na puro ang kanilang trabaho ay puro teacher lang, for example. Wala nang ibang trabaho. Magfa-function ba siya compare with the other community na meron silang teacher, may engineer, may fireman, and others, no? So, imagine that kind of community na kapag meron yun sa ating pong gut, mas marami po tayong kayang gawin. And then, ito pong Brand E, dalawa po pala yung klase niyan. Kaya po makikita ninyo, 2 billion and 4 billion, pero sobrang mahal nung sa kanila. So, would like to focus, yung strain po, mahalaga tingnan ninyo. Kasi kapag kinontest or yung iba nagtatanong na, nagsasabi na mas maganda yung ganitong probiotics, try to search more. Plus the fact that our probiotic is organic. Okay, so I hope na yung ating pong probiotic ay mas na-appreciate nyo this time. So next product that we have is the milk thistle, Rhodiola milk thistle. So this is for the liver health. So ito po ang ating liver. So ito po yung pinakamalaki na internal organ natin na malolocate siya sa right side of the belly. 3 pounds po yung kanyang bigat. And reddish brown po yung kanyang kulay. And ang maganda sa kanya, nagre-regenerate siyang mag-isa. So sobrang sobrang sipag ng ating liver. Kaya niyang i-regenerate yung kanyang sarili. Hardworking internal organ, wala po siyang pahinga. 24 hours po yung kanyang function. And ang liver po, hindi po yan aangal. Makikita na lang natin na yung mayroon palang problem sa liver, usually late stage na po.
kasi sobrang matiisin. Kumbaga, ito yung pinakamartir, no, na internal organ na meron tayo. Ano po yung function ng liver? Una, filters the blood coming from the digestive tract before passing it to the rest of the body. So siya muna yung nag-filter bago niya ipasa sa ibang bahagi ng katawan natin. And then it detoxifies chemicals and metabolizes drugs. This is why it is very important that when we have equivalent na organic naman, go to organic kaysa sa synthetic. Kasi dito mapapagod ang liver natin kapag puro chemical yung pinapapasok natin sa katawan natin. Mahihirapan siya mag-detoxify kasi sobrang pagod na pagod. No? Lalo na yung kapag marami pong maintenance na iniinom, meron po kaming nakakausap, mga nasa 10, nasa 8, no? Parang kapag inimagine ko, ang hirap, no? Ang hirap i-maintain yun. Kaya po kapag, for example, meron tayong iron na lang ng atomy kesa yung mga may chemical pa. Okay? And then secretes bile that ends up back in the intestine. And then makes proteins important for blood clotting and other functions. Ito po, mahalaga din siya kasi for example po, nagkasugat tayo. Yung pag-ampat ng dugo, lalo na po sa mga pregnant women, di po ba may lalo yung mga cesarean session, kapag may problem sila with the blood clotting, mahirap po yun. Nagkakaroon po ng critical stage po during the delivery ng baby. Kaya po mahalaga sa atin na yung atin pong blood clotting is nasa maayos na condition din. And then, it handles the conversion of the nutrients we intake that will be usable ng katawan natin. For example po, yung mga ini-intake natin na carbohydrates, gagawin niya pong glucose. Okay? And then, handles the storage of unused nutrients for future use once needed. Ito po, when I am studying the function of the liver, sabi ko, ang talino nitong ang talino ng Panginoon na meron tayong ganitong klase ng internal organ na kung saan yung atin pong mga hindi pa ginagamit, i-stock niya muna. Alam niyo po yung may reserba muna na kapag siya yung nakakaalam na, okay, pwede na natin i-release kasi kailangan na. Kumbaga siya yung sa budget, no, siya yung nakakaalam kung saan i-allocate or kung kailan i-allocate yung kailangan nating nutrients sa katawan. And then handles the segregation of harmful toxic substances, no? Pati segregation, siya rin. So, imagine natin, no, kung baga yung function, no, ng liver natin is sobrang halaga po talaga. And then, apart do sa mga nasabi ko, meron pa siyang 500 secondary tasks. Di ba? Kung hindi ba naman tayo mapagod kung tayo si liver. Okay? So ito po yung content ng ating pong liver. Sa milk thistle, yung rhodiola, yung pangalawa po dito. Ito po, sorry. Okay, so this is the milk thistle and then the rhodiola plus yung ating pong B complex. So yan po yung atin pong, yan po yung content, no, ng atin pong rhodiola milk thistle. So ano po yung milk thistle? Herbalists traditionally use milk thistle para po maprotektahan talaga yung liver natin. And many countries, no, ay ginagamit po yung milk thistle as natural health product nila. And then silimarin in milk thistle is well known for antioxidant activities that protect liver cells. So, siya po talaga yung nagpoprotekta ng atin pong liver. And then the rhodiola, this is, the intake of rhodiola extract reduces stress hormone, cortisol, and exhibits mental performance enhancement. So, ito naman po, pagdating sa kalusugan naman natin sa mental health, kakibat pa rin natin si rhodiola along with yung pangangalaga sa atin pong liver. Okay, so ito pong graph na to, makikita po natin dito, nagkaroon po ng pag-aaral. So nagkaroon sila ng, ito po, no, makikita natin, dito po sa left side, yung silimarin, plus yung placebo. So ibig sabihin, mindsetting na lang to. Ang alam ng mga tao, nagtitake sila ng silimarin.
pero hindi silimarin yung pinapatake sa kanila. So makikita natin dito na doon nga sa beginning natin, yung silimarin natin, which is the rhodiola milk thistle natin, mas mataas pa nga 19 plus or minus 9 yung SGPT niya, while yung beginning sa placebo is 17 lang. Pero habang tinitake nila yan sa 4 na buwan, lumabas na si silimarin, no, yung atin pong mas maganda talaga siyang i-take. So minsan po may mga placebo effect po, no, na nasa mind lang ng tao na nakakagaling, no, akala niya na gumagaling siya. Kaya po marami tayong makikita na mga iba't ibang mga multi-level marketing ngayon. Sasabihin nila, itong product na to ay makakagaling sa ganito, ganyan-ganyan. Pero sinet lang yung isip. Pero try to dig deeper sa mga produkto po ng Atomy kasi all the products of Atomy, these are scientific-based, well-researched po, at talaga pong nagkakaroon tayo ng mga clinical testing po, no, na ginagawa. Okay? So para po kanino yung milk thistle po natin? Para po dun sa mga tao na gusto po mag-improve yung kanyang health, and then to boost nutrient metabolism. Gayon na rin po doon sa mga tao na long hours yung kanilang trabaho. Okay? And then people who find difficult to manage health due to busy schedule, people who want to improve their liver metabolism, and people suffering from fatigue caused by stress. So, sino po ang gusto mag-take ng ating rhodiola milk thistle? Ayan, marami. Okay, so price comparison lang. Sa market po, 20.50 ang isa. Okay? Ang atin po is 1,780 pero 120 tablets na po yan. Kaya po lumalabas ang ating pong milk thistle ay lumalabas lang na 14 pesos and 83 centavos ang isa. So ang savings po natin is 5.67 per tablet at sa isang box of 120 is 680.40. And to mention, ang ating pong milk thistle ay para po, ay organic, no? Hindi po siya nakaka-harm sa ating katawan. Okay, so let me recap ang ating pong dalawang product, probiotics for the digestion, and rhodiola milk thistle for our liver health. So let me end here. So sabi po sa 1 Corinthians chapter 6, 19 to 20, ang sabi po dito, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price, therefore, honor your God with your body. So kailangan po alagaan natin ang ating katawan kasi we are the steward, no, ng atin pong katawan. So pinagkatiwala po sa atin ito ng ating Panginoon, so we have to take care of it. So once again, this is Sales Master Michelle Nueva. To God be the glory.